Hello Kathden fans! Huwag daw ikumpara ang Kathden sa Dankay, no? Kina Daniel at saka Kyla Estrada. Tapos pass na sa X, si Ma'am Catherine. Dito tayo sa bago, si Sir Alden, mga kasambreros, and Kathden lang ang magkasama. Yan, at marami pang items sa vlog na ito, mga kasambreros. Unahin ko ito, itong pinost kagabi ng isang admin. Pass na sa X, no? Si Sir Alden, si Ma'am Catherine, pass na siya kay Daniel Padilla because naka-move on na, at of course ay masaya na ang Dankay, mga kasambreros. So tapos sabi nito, dito tayo sa bago. Hindi yata si Mark Prin yung nag-post nito sa TikTok kagabi. Ang nag-post nito ay Joey Ethan's Marie 1988 yata, no? If I'm not mistaken, mga kasambreros. Tapos sa picture or pictures ni Sir Alden, mga kasambreros. So pass na nga talaga sa X, no? Kasi X na siya. Wag nang balikan kasi nga past is past, mga kasambreros. Nakalipas ay hayaan nating nakalipas, mga kasambreros. Kasi para maging masaya ang buhay. Yun ang isa sa mga reasons kung bakit ang mga tao hindi sila masaya, no? At saka hindi sila kontento sa buhay because parang hirap nila maka-move on. Okay? Sinara na ni Ma'am Catherine yung kanyang yugto ng buhay kay Daniel Padilla. Dapat ang mga fans ay isara na rin yung yugto na iyon, mga kasambreros, at wag nang umasa because dun nagsisimula yung hindi nagiging satisfied at saka masaya ang tao, mga kasambreros. So kailangan sa buhay, kailangan marunong tayong move on at saka move forward, mga kasambreros, kasi yun ang isa sa pinaka sekreto ng buhay, mga kasambreros. So kung kaya ang tao ay nagkakaroon ng kasiyahan, ng kaligayahan kung marunong siyang mag-move on. Ang mga fans lang talagang hirap mag-move on, no? Ang dami pa rin talagang umaasa na magkabalikan ang Kathniel, mga kasambreros, pero wala nag-decide na si Ma'am Catherine na isara na ng chapter, mga kasambreros. Yung kanyang post sa kanyang Instagram nung naghiwalay sila, no? Break up, mga kasambreros, ay wag na nating ungkatin. Kasi yun ang ginagawa ng mga fans, no? Ungkat sila ng ungkat, mga kasambreros, kasi nga gusto pa rin nila magkabalikan ang Kathniel, mga kasambreros. Pero yun, no? Wala na, mga kasambreros. So sana matawa yan na mag-move on na, mga kasambreros, kasi para sa kanilang benefit din naman yun, mga kasambreros. So November 2022, no? November 2023 yung yata, no, yung breakup ng Kathniel, mga kasambreros. So yun po, talagang wala nang pag-asa, no? Ang mga umaasa na Kathniel, natatawa ako minsan, no, kasi marami pa ring shares and likes yung Kathniel posts ng mga Kathniel admins, mga kasambreros, na hanggang ngayon ay umaasa pa rin. Grabe, no? Para nakakatawa lang siya, mga kasambreros. And then ito, next item natin, mga kasambreros. Si Ma'am Catherine, parang naspatan siya dito dun sa may Christmas party nga nila, mga kasambreros, na naka brown siya. Na sobrang ganda nga dito ni Ma'am Catherine, mga kasambreros. So, parang siya, nakikipag-usap sa mga fans, no? At saka parang tropa-tropa lang talaga yung trato niya sa mga fans niya, mga kasambreros. So sobrang gwapa. Sobrang gwapa at sobrang bait, no? Yung kabaitan talaga, isa yun sa nagpapaganda at nagpapapogi, mga kasambreros, sa tao. So ito ay sa likod niya si James Reid, mga kasambreros, tapos hi siya ng hi sa kanya, mga fans, mga kasambreros, no? Tapos yun, yung pagkausap niya sa kanya, mga fans, mga kasambreros, ay parang mga kapatid, mga tropa-tropa at barkada lang, mga kasambreros. Tapos sa huli ay nagpa-picture sila, no, ni James Reid, kasambreros, and as requested by by a fan, mga kasambreros. And then ito po ay video ni Sir Alden, mga kasambreros, no, na parang sinorpresa siya sa kanyang birthday, mga kasambreros, kung saan naka-sweater para nakapanlamig si Sir Alden, mga kasambreros. Pero ito po ay nasa Amerika sila last year, no, mga kasos. Pero expect natin yung birthday celebration at saka birthday surprise na naman para kay Sir Alden, mga kasambreros, this year or next year, mga kasambreros.
So kasi magki-Christmas muna sila doon sa Amerika. Tapos ay magbe-birthday celebration o si Sir Alden, mga kasembreros. So sobrang kapal ng kanya. So happy 32nd birthday, Alden. So may pa-cake, no? Surprise sa kanya doon sa Amerika, mga kasembreros. Sa bahay yata ito ni Tita Jo niya doon, no? Sa Amerika, mga kasembreros. So yun po. Ngayon po ay alas 2. Pasado alas 2 ng hapon ako nag-voice over, mga kasembreros, no? Baka mag-post siya ng mga airport or mga resibo niya na papunta na sila ng Amerika, or baka bukas, mga kasembreros, ay abangan nyo lang po sa next vlog natin, no? So yun, talagang expect din natin yung mga birthday surprises para kay Sir Al. And then ito, natatawa ako dito. Natatawa ako dito sa isang comment na pinost, mga kasembreros, tungkol kay Ma'am Catherine dun sa may sa may pictures nga niya dun sa may TNT na endorsement niya, mga kasembreros, na pinost niya sa kanyang Instagram account. Sabi dito ni Elena, for her endo pala, tapos laughing emoji, and it's giving nagpasara ng restaurant. Parang siya daw yung may-ari ng restaurant, tapos pinasara niya, or yung nakita niya dito na istorya, parang siya yung may-ari ng restaurant, or pasara na yung restaurant, mga kasembreros. So sobrang nakakatuwa at nakakatawa itong kanyang so yung kanyang comment, mga kasembreros. So pinost din actually ito ng mga admins, no? So yun po. And then ito, next item natin, mga kasembreros. So yun, about comparison, no? Yung ating main topic dito na huwag ikumpara ang Kathden sa Dankay, mga kasembreros. So ayaw kasing tawagin Kainiel kasi parang parang kahawig lang ng Kathniel, mga kasembreros. So Dankay, no? Sabi ni Dita, so maliban dito sa pagkukumpara individually kay Catherine at kay Kyla, ay yung sa Kathden versus Dankay naman siya, mga kasembreros. So sabi ni Dita Cabanilla, yan ang sabi ng netizen, ang daming haka-haka. Beauty comes in many forms, hindi kailangang ikumpara para mag-shine. Every woman has her own grace, own story, own kind of glow. Let's choose kindness, respect, and positivity always. So yun, tama ito, mga kasembreros, na may kanya-kanya silang ganda, no? Kasi may netizen dito na nagsabi na bagay sila, no offense po, Kyla has class yung beauty niya, unlike so parang dinaw niya pa si si Ma'am Catherine dito. So talaga ang mga tao ay hindi talaga may iwasang magkumpara na kung tayo naman ang kung achievements lang ang magsispeak, yung kung ang rewards and recognitions lang nila ang magsasalita, well, of course wala naman si Ma'am Kyla Estrada, no? With all due respect naman kay Ma'am Kyla, kasi nga baguhan pa siya, mga kasembreros, no? Unlike kay Ma'am Catherine na 7 years old pa lang ay artista na. And she worked hard, no? Hindi lang ito basta-basta na nagtrabaho siya kahapon, ngayon superstar na siya. Hindi po. She worked hard for so many long years, mga kasembreros, kung kaya wag na nilang ikumpara si Kyla kay Ma'am Catherine, kasi nga merong sariling kagandahan, sariling uniqueness, no? At saka parati ko nga sinasabi na yung pagkukumpara ay joy stealer, mga kasembreros. Yun yung kumukuha ng sa kanila, kay Catherine at saka kay Kyla, wala lang. Pero sa mga tao nagkukumpara, parang imbis na magpasalamat, imbis na appreciate yung individual uniqueness ng dalawa, ay pinagkukumpara nila. So imbis na maging masaya, ay nagiging discontented sila, mga kasembreros. So dapat parang pag-positivity, pag-appreciation yung pinairal natin, ay magkakaroon tayo ng contentment, no? Ng kasiyahan sa buhay, kasi nga naging masaya tayo, na-appreciate natin, mga kasembreros, ang beauty at saka yung achievements ng dalawa. So in reality, okay, of course, no, walang tatalo hindi naman siya tatawaging superstar, hindi naman siya papagawa ng wax figure, hindi naman siya tatawaging Takilla Queen at saka phenomenal box office cinema queen, kung yung achievements niya ay putyo-putyo, no? At saka
mani-Manila mga kasombrero. So hindi po. Alright, so kung kaya wag nating So yung dito kasi, sa isa rin na ito yung main item natin mga kasembreros, na wag nating wag natin ikumpara wag niyo ikumpara si Kath kay Kyla. Mas masaya siya kay Alden. So of course masaya si Kath kay Alden mga kasembreros. Alagang Alden ay mas lalong bumublooming at maganda si attorney mga kasembreros. So tapos yung video na ito ay nasa airport sila mga kasembreros na naka-sweater at saka naka-jacket si attorney. Kausap si Tisoy mga kasembreros. So sabi dito ay huwag niyo ikumpara si Kath kay Kyla. Masaya na siya kay Alden. So very nakita natin yung pattern nila na trabaho at bakasyon muna ngayon. Family time muna si attorney, si Sir Alden ganoon din. Kasi magbabakasyon sila papuntang Amerika mga kasembreros. So yun po. Wag natin silang ikumpara because malayo yung tinitingnan ng Kath din dito, lifetime partner. Ang tinitingnan ni Daniel Padilla, hindi naman sa panghusga, kayo na lang po ang humusga mga kasembreros, na hindi sila magtatagal. Hindi pa wala pa siguro sa plano ni Daniel Padilla na mag-settle down yung mag-asawa ba or pakasalan si Kyla Estrada. So kayo palagay ninyo, papakasalan ba ni Daniel Padilla si Kyla Estrada? Mga kasembreros, mga Kathinatics. So kayo na po ang bahalang humusga mga kasembreros. And then ito yung time na nag-trending si Alden sa Twitter. Number 1 trending siya mga kasembreros. So ito yata yung birthday niya last year. Cheers to Alden. Yung hashtag na cheers to Alden yung nag-trending sa Twitter. 8,000, mahigit 8,000 posts sa Twitter mga kasembreros. So tapos yung cheers niya dito yung hashtag na cheers to Alden. Yung cheers niya is CH33. Yung E ginawa niyang 33 mga kasembreros RS. Tapos cheers to Alden. Pero hindi ko lang kung pwede rin itong during Hello Love Again or pero parang birthday niya talaga ito. Kung hindi ako nagkakamali talaga ay birthday niya ito last year. Kung kaya sinabi ito na cheers to Alden mga kasembreros kasi nga referring to to the birthday of phenomenal box office cinema king mga kasembreros. Tapos yung video niya dito ay yung sa Hello Love Again sila na nag-shoot mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. Ito yung picture na nanalo si Ma'am Catherine ng kanyang pinakaunang famous Best Actress trophy para sa kanyang if I'm not mistaken, A Very Good Girl mga kasembreros Hello Love Again mga kasembreros na performance. So dito ay kasama niya si Papa Ted, si Mama Min sa kanilang hagdanan, tapos hawak-hawak ni attorney ang kanyang trophy kasi pinakaunang pag nanalo ko sa FAMAS ibang klase parang ibang level kasi ang FAMAS mga kasembreros. So si Vilma Santos yata ang may pinakamaraming award sa FAMAS mga kasembreros sa kasaysayan ng award giving body na FAMAS. So tapos yung flowers na ito, alam natin kung kanino galing itong flowers mga kasembreros na nasa hagdan at likod ni Catherine Bernardo tsaka ni Mami Min. So kay Tisoy galing mga kasembreros ang flowers na ito mga kasembreros. Appreciation kung parang congratulations Ma'am Catherine kung kaya niya sinabi at binigyan ng flowers mga kasembreros. And then ito, so gusto talaga nila may privacy kasi. So yun, tama yun mga kasembreros sabi ni Queen Flor. So post ito ni Queen Flor na solid Kath din admin din po mga kasembreros. Gusto talaga nila may privacy kasi. Tapos pictures ng Kath din na may shades mga kasembreros at saka yung mga pictures na during promo ng Hello Love Again mga kasembreros. So talagang privacy lang. Privacy is happy mga kasembreros and full of peace mga kasembreros. So privacy is full of happiness and
peacefulness. So, ganun po siya. Tapos ito, ang pep.ph 16 hours ago, pinost nila dito si Alden, no? Tapos kinwote niya yung isa sa mga sinabi ni Sir Alden sa kanyang ARXV concert, no? GMA7 actor Alden Richards believes there's nothing wrong with Filipinos saying deserve ko ito, especially when they've worked hard and earned the right to reward themselves. So tama, no? Talagang and of course yung kinwote pa dito niya ng PEP mga kasimbrers ay kay Sir Alden, yung sinabi niya mismo sa concert. We worked hard and of course we also have to treat ourselves every now and then. I think you deserve it no matter who you are, where you're from, what you do it, or what you do. It doesn't matter naman kung material or maybe minsan you can treat yourself to go on a vacation. Parang kasi yun drive yun to work and even to work hard even further. Parang continuous on a systematic kind of way sa buhay mo. Hindi ka ma-burnout, hindi ka mawawalan ng gana sa trabaho. So tama mga kasi sometimes may me time, no? Sometimes may bakasyon, which is ginagawa ng Kath din, no? Pareho sila ng pattern. They are on a vacation mode mga kasimbreros, no? Siguro nagkukwento yan. Magbabakasyon na kami ng pamilya ko sa Amerika. Tapos si Ma'am Catherine naman ay kami dito lang sa nag-updatean ba ang dalawang sabi ni Luis Gonzano dati. So alam nila yung ganap ng bawat isa, no? Kasi nga nag-uusap at nag-updatean sila mga kasembreros. So Kath din lang sa kalam. Tapos kakapost na ni Queen Flor, magkasama muna sila. So tapos ang Kath din dito ay pictures nila, no, na naka-cap or naka-sombrero si Ma'am Catherine. Tapos na black mga customers. Tapos Sir Alden ay naka-jacket, no? Tapos naka-white naman yung kanyang t-shirt. So tapos ito po ay promo pa ng Hello Love Again mga customers sa pictures nila mga kasombreros. So team panatag lang. So magkasama muna sila. So kasi ito si Queen Flor ay mahilig din talaga ito mag-post, no? At saka active mga kasombreros na isang Kathleen admin. And then ito ang kulit nito. Ang kulit nito mga kasombreros kasi parang naabutan niya dito yung si Lara Ban kasi nakalagay dito mga kasombreros. So parang pagdating ni Alden, hindi ko lang kung nasa airport sila nito or nasa koridor lang, tapos nabutan yung kasama nilang isa na natutulog. siguro pagod na pagod yung si Lara. Si Lara ito nakahiga mga kasombreros na sa upuan. Tapos tawa yung mga kasama nila, si Mama Ten nakuhaan din ng camera. So parang tawang-tawa yun. Kasi nga tulog na naman tulog yung kanyang kasama. Si Alden dito ay naabutan siya. Tapos naka-backpack si Alden mga kasombreros, no? Naabutan yung kanyang kasamahan mga kasombreros. So sobrang kulit lang. Alam mo naman si Alden, pag napagtripan ka niya, naku ba? talagang pagtitripan ka at pagtatawanan ka din mga kasombreros. No dull moment, no? And then ito, next item natin mga kasombreros, mga posts, no, at saka pictures ng magnanay na si Ma'am Catherine at saka si Mami Min mga kasombreros. So if I'm not mistaken, pictures ito during birthday ni Kath and then birthday ni Mami Min at birthday ni Kath and then birthday ni Mami Min. So combine na sila mga kasombreros. So parang nakita ko dito yung closeness din ni Alden kay Mami Min mga kasus kasi si Alden di ba wala ng mama. Tapos alam mo yon yung pag sila yung naging magbalae ba? Hindi, magbiyanan. So magbiyanan na sila mga kasombreros ni Mami Min. So parang nanay-nanay na talaga niya si Mami Min mga kasombreros na sobrang maalaga. So nakita kasi natin yung values, no, ng kung paano palakihin ni Daddy Bay si Alden, paano palakihin din ni Papa Ted at saka ni Mami Min si Catherine. So talaga nagkakaisa sila. So kung kaya nung premiere night ay talagang nagkita magbalae sa premiere night ng Hello Love Again ay talagang grabe din yung hiyawan ng mga tao na sabi ay parang kasalan na ito kasi nagkita na yung magbalae.
Mas sina Mami Min, Papa Ted, tsaka si Daddy Fulkerson, no? Si um, Daddy Bay Senior, no? So talagang nakakatuwa na para yung sa isang event, full support sila, no? Kung parang dito mo nakita talaga na sa mga pelikula na nagdaan, parang hindi natin nakitang siguro sa mga times ng Katniel, no? Ang dito si Mami Min at saka si Carla Estrada na umattend sa mga premiere nights dati ng pelikula ng Katniel. Pero ngayon ko talaga nakita na kahit si Daddy Bay ay talagang napalabas, no? At saka napapayag na si Papa Ted kasi bihira lang yan lumabas, mga kasambreros. So mga special occasions lang talaga yan siya lumalabas. So hindi ko lang alam kung dati ay tawag dito, lumabas din siya at para suportahan ang Katniel, mga kasambreros. Siguro, no, kasi wala akong record of course noon na magkasama sila or talagang sinuportahan ni Papa Ted din si Kat sa Katniel Days sa kanilang mga pelikula at block screening. Kasi nga hindi naman tayo fan ng Katniel. Pero dito parang unity ba? Parang united sila, mga kasama, no? May unity sila sa kanya-kanyang pamilya, mga kasambreros. Nakita natin yung support system talaga. So ito yung sasabi ni Catherine na you should have a strong support system sa inyong pamilya. Kasi diyan ka nakatira, no? Sa family mo dapat nagsisimula lahat ng suporta. Because without that ay kapag may problema, talagang susuko ka talaga, mga kasambreros, at saka manlulupaypay because you don't have support, no, from your own family. So nakakatuwa lang, mga kasambreros. Alright, so yan lang actually sa ating Katniel items, no. Sana po ipakinggan po natin ang Word of God, and then isang pinagpalang araw po sa bawat isa, and advanced Merry Christmas and Happy New Year sa bawat isa. Sana po ipakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda nito, mga kasambreros. Ang title natin ay Mga Paa na Masasama. Bakit kaya? Proverbs chapter 1 verse 16, for their feet run to evil. Ito pala yun. And they make haste to shed blood. Nako, napakatindi nito, mga kasambreros, na medyo malalim kasi may dugo na pinag-uusapan pa dito, mga kasambreros. Ito po, no, kung napapansin niyo, hinihimay-himay natin yung bawat verse, no, ng books or chapters natin pong pinag-aaralan. Kasi mas gusto kong mas nahihimay siya, no, kung sa pagkain pa ay nadadigest ng maayos, mga kasambreros, para mas lalo nating matututunan. So, yung Proverbs chapter 1 verse 16, yung mga previous verses nito like 15, 14, 13, ay tinutukoy dito ni King Solomon yung mga taong masasama. Okay? Yung mga taong nagnanakaw, yung mga taong yung mga gumagawa ng masama in general, mga kasambreros. So sila yung mga hindi sumusunod sa magulang, mga disobedient sa Diyos, mga kasambreros, na walang panahon sa Biblia, walang panahon sa panalangin, and mga taong mga api, yung mga taong yung mga nang-o-oppress, yung mga walang ginawa kundi gumawa, maging troublemakers, no, mga kasambreros. So yun po siya. So tayo sa ating buhay, mga kasambreros, no, yung paa natin ginagamit natin of course sa pagtayo, no, sa pagpunta sa kung saan gusto natin puntahan, which is ngayon parang napansin ko ngayon, no, yung mga bata hindi na sila gaanong naglalakad, no, papuntang paaralan. Bihira ka na ngayon makakita ng mga batang naglalakad sa papuntang paaralan. May mga ilan, no, mga kasambreros na kunwari malapit lang naman. So, pero sa ibang mga lugar meron pa din naman. Pero unlike dati sa probinsya, no, kasi sa probinsya talaga ako nagtapos ng pag-aaral, special elementary, high school. So, dati talagang talagang mga batang 90s, for example, ay naglalakad papuntang school. Ngayon parang halos lahat ay ayaw na maglakad, no, parang nakasakay na sa tricycle or sa motor or hatid sundo ng mga kasos, kasi halos lahat ng
Parang halos lahat ng pamilya ngayon, no, may mga motor na mga kasembreros. So kung kaya hatid sundo na. Pero dati talagang yung mga bata, naglalakad ako kasi dati nung high school, yung nagbabike ako mga kasembreros. So may bike ako kasi medyo malayo sa amin. So kailangan kong magbike. So pero yun, no, paa natin. So kasi ang title natin ito ay yung verse na sinabi ni King Solomon ay for their feet, no, yung kanilang mga paa run to evil. So kumaga pa tinutukoy din dito ni King Solomon mga kasembreros yung mga diablo or yung mga demonyo, yung mga kampo ni Satanas mga kasembreros, na kung saan ang kanilang mga tumatakbo sila, mabilis sila, nag-double time at saka nag-triple time ang mga demonyo mga kasembreros sa paggawa ng masama. Naglalagay sila ng mga patibong, especially yung mga kabataan, for example, pornography, yung mga immorality, yung mga pagmumura, yung mga pagsuway sa magulang, yung mga pangungopia, yung mga pagjojowa ng maaga, yung in general, wala silang panahon sa pagbibiblia. Okay? Yung pag-aaral ng mga bata, tama po yun. Pero kapag wala talagang, kunwari, kahit Sunday or kahit na magba-Bible study kayo sa loob ng tahanan, wala talaga, no? So isa rin po yung kasalanan mga kasembreros kapag hindi tayo nagkakaroon ng panahon sa ating sa salita ng Panginoon mga kasembreros, which is mapatinuro niya yun, talagang sabi nga niya araw at gabi, Joshua 1:9 mga kasembreros, or Joshua 1:8-9, na kung saan ay dapat i-meditate natin ang salita ng Panginoon araw at gabi. So kasi ito rin yung magiging natin, kasi magiging guide din natin ito mga kasembreros kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Magkakaroon tayo ng kumbaga pa ng guide ba, ng direction, no, na ganito pala, no, kasi kapag na-receive natin yung instruction, kapag na-receive natin yung turo ng Panginoon sa Holy Bible, so dapat ay sinusunod natin. So yun yung ating everyday, no, araw-araw na guide mga kasembreros sa buhay. Kasi ang tao kapag bulag sa katotohanan, kunwari madilim, no, hindi mo alam kung saan yung tamang daan, no, kung saan ka liliko, dito ba sa kanan, dito ba sa ano. So kapag meron tayong instruction mula sa Panginoon sa Biblia at nabasa natin, so meron tayong guiding principle. Parang meron tayong manual, okay, na susundan mga kasembreros. At clear, no, malinaw na instruction at prinsipyo sa buhay. Proverbs 1 verse 16 urges us to resist the temptation to follow others into wrongdoing. It serves as a reminder of the importance of making wise choices even when faced with pressure or influence from our peers. So ito talagang yung peer pressure, napaka-relevant nito mga kasembreros. Yung yayain ka ng tropa, kunwari ganito ganyan, no, tinuturuan ka na, no, tapos ayaw mo kasi nga kunwari may takot ka sa Panginoon, may takot ka sa magulang mo. So pero pinipressure ka nila, no, ano ba yan? Wala, mahina ka, hindi ka pala o mawala ka na, hindi ka na dito sa grupo namin. So yung mga ganong peer pressure ay delikado rin po yun mga kasembreros, kasi kunwari, no, pinapagawa ka, pinapa-challenge ka, no, tinetest ka, pinapagawa ka ng masama, tapos ayaw mo sanang gawin, pero dahil na pressure ka, ay gagawin mo siya mga kasembreros for the sake of obeying their command or their gusto mga kasembreros na gawin mo. So delikado po yun. In this verse highlights the power of peer pressure and the need to stand firm in our convictions and values. Okay lang sana kung yung nagpe-pressure sa iyo ay mabuti, no? Sige, challenge, sige nga, pataasan tayo ng grades, no, gano'n. So sige nga, kung makakapasa tayo ngayong semester, sige nga, kung kaibigan mo ko, punta ka din sa church, no? Sige nga, kung kaibigan tayo, ay mag-Bible study nga tayo, sama ka nga sa Bible study. So ganun ba? May mga ganong instances din naman mga kasembreros, no? Na kung saan ay mas mahalaga yung ganon. We can encourage them to be conscious of the company that they keep, and to choose friends who support their values, or who support their values and beliefs. We can help our students navigate through challenging situations with integrity and strength by empowering them to resist negative influences and make wise choices. So yun siya mga kasembreros. So napakaganda nito kasi it's very relevant. Kasi yung tao, yung mga lalo na kabataan, yun talagang nare-pressure sila mga kasembreros ng kanilang mga tropa. Wala ka pang jowa, 13 years old, 14 years old. Jowa na agad ang naisip instead of their academic performances na dapat yung pag-ieskwela muna yung isipin ay nauwi na sa
sa pagjojowa mga kasembreros. So which is delikado yun, no? Kasi kapag ang bata na engaged into relationship, na heartbroken, ayaw na mag-aral, so nakagkakaroon ng mental health problem. Delving into the nuances of the verse, the imagery of their feet run to evil conveys a sense of urgency and purpose in pursuing wrongdoing. So yun nga, no? Mabilis sila, no? Merong urgency, no, sa paggawa ng masama. Itong mga taong ito, no, na alagad ni Satanas. It cautions against yielding to impulsive desires and urges individuals to pause and reflect on the consequences of their actions. Similarly, the phrase, they make haste to shed blood, starkly illustrates the grave outcomes of the following a path of wickedness, emphasizing the destructive impact of sin on both the individual and those around them. So yun siya, no, yung na-mention naman dito na shed blood. Ito naman yung yung destruction, yung masamang kainatnan mga kasembreros, or parusa or punishment or consequences ng mga gumagawa ng masama. Kumaga merong grabe, no? Grabe yung kahinatnan ng kasamaan mga kasembreros yung gumagawa ng masama. So ito yung kanyang sinasabi dito mga kasembreros. So by meditating in Proverbs chapter 1 verse 16, its resonances in related scriptures, we are prompted to introspect in the significance of our choices and the ripple effects of our actions. So meron kasi siyang epekto. Yung ating ginagawang masama, meron siyang domino effect, no? It's maybe yung ating mental health, yung ating spiritual aspect na naapektuhan, yung ating social aspect, yung ating relationship sa pamilya, yung ating financial aspect, for example, ay magkakaroon ng epekto doon mga kasembreros. So para sa atin, we have to choose godly friends, no? Yung mga makadiyos na mga kaibigan mga kasembreros na tutulong sa atin sa paglago, no, para makilala pa natin lalo ang Panginoon. To choose godly friends and avoid sin, we should be cautious of those entice us to do wrong or participate in sinful activities. Surrounding ourselves with friends who share our values in faith, no, pananampalataya, can help keep us accountable and encourage us to make righteous choices. This verse serves as a reminder to be discerning in the company we keep and to steer clear of those who lead us astray mga kasembreros. So kailangang yung gayahin natin ay ang makakriston or makadiyos mga kasembreros na mapagmahal, mapagpakumbaba, no, gentle, mabait, mapagbigay, mapagpatawad, no, holy, and yun, loving talaga mga kasembreros, and faithful, no, tapat sa ating Panginoon mga kasembreros, at sa ating mga asawa na kinakailangan talaga mga kasembreros. Alright, so kailangan alalahan natin yung wisdom na ino-offer dito sa Proverbs 1 verse 16 mga kasembreros. Alright, so yun ako sa ating Word of God, ha. Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and wise decisions mga kasembreros, and wise choices sa buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.